Sa banal, sakdal, napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, dito po sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayong purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang numero 45 sa atin pong mga himnaryo. Ang liwanag ng pananampalataya na biyaya sa atin ng Diyos na Ama. Tanggapin sa puso at maging pag-asa. Kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tangla at wala ng habis. Wala nang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sagana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan pati sa sala. Naging umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupurit, inaawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala ng habis. Wala nang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galak ang bungang kabalik. Sa dakdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala ng habis. Wala nang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Patuloy po nating papurihan at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang numero 46 sa ating mga himnaryo. Huwag tayong mga balisa
Patuloy po nating papurihan ang ating Amang Diyos. Numero 47 po ang ating huling aawitin. Si Jesus kaakbay sa kanyang paglalakbay sa dagat ng kabuhayan, tagapagadiya kay Satan. Ako ay lubhang mahina, mahina, aking Jesus na dakila, dakila ang banal mo ninanasa. Kakupin na iyong awa at sa aking paninimdim si Jesus tanging aliw at sasalang sapin ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa ko, hinang iyong awa, sala'y kong pagdurusa, dahilan sa aking sala. Jesus, ako'y umaasa, linisin mo tuwina. Ako ay lubhang mahina, mahina, aking Jesus na dakila, dakila, banal kong ninanasa. Kukupin ang iyong awa sa buhay kong may linggatong di ba'y gayon ang awa mo, Panginoon, sa akin ngayong kakampon. Ako ay luwang mahina, mahina, aking Jesus na dakila, banal kong ninanasa, kukupin na iyong awa. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin
Alleluia, Diyos na mawain. Angeles sa kaibasan nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang po namin at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity must always begins at home. Sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabyak, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay, mga kamag-anakan sa laman. At atin ding binabati ang lahat ng mga taong patuloy na idinaragdag ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang banal na iglesia, na atin pong mga kaibigan, mga tupa ng Diyos na nangauuhaw, nagugutom, nagsisipaghanap ng katotohanan, na ang katotohanan po ito lamang ang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Binabati din po natin ang lahat ng mga kaanib, mga nangabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at ng Espiritu Santo, na siyang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid baga, sa lahat ng tumanggap ng kanyang ebanghelyo at nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Una na nga po sa lahat ng ating mga kababayan
na hanggang ngayon ay naroon pa sa ating inang bayan sa Pilipinas, mga kapatiran sa Pilipinas, at ang marami po nangangalat sa iba't ibang dako nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan upang humana po ng kani-kanilang mga ikabubuhay sa araw-araw. Ngayon po ay Huwebes na muli, Nobyembre 27 na po, 2014, ilang mga araw na lamang po. Nawa loobin ng Ama sa langit na tayo po ay makasapit sa panibagong taon ng 2015 at nawa po hindi lamang tayo kung hindi maging ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, higit na nga ang lahat ng ating mga kaibigan at ang lahat ng bahagi ng kanyang iglesia o ng kanyang katawan. Sa Huwebes po ng gabing ito, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na husayin na po natin ang ating mga puso, ating pag-iisip, ang ating mga kaluluwa. Ihanda na po natin maging ang ating mga banal na kasulatan sapagkat tayo po ay muling makikipagkaisa sa Panginoon, Kanya tayong aaralan at tuturuan at pinakananasa ng Panginoong Diyos na huwag nating pababayaan ang ating kaluluwa na higit na mahalaga kaysa mga ginto at pilak, kapurihan at karangalan, sapagkat tayo pong mga tao ay tulad lamang sa mga bagay na nagsisikupas. Kaya naman yayamang ang Diyos ang siyang nagbukas ng ating mga pangunawa, ang Panginoong Hesukristo na nagkatawan tao. Kautangan po natin na sa ginagawa niyang pagmamalasakit sa ating mga kaluluwa, gantihan natin siya ng pagmamalasakit, pag-ibig ang ating igaganti, ang ating ibabayad sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa kanyang mga aral. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng Filipos, Kapitulo 2 at versikulo 10, ititiklo po muna natin ang ating mga tuhod, tayo'y magpapailang lang ng pagpapasalamat sa kanyang kaitaasan, pupurihin natin siya at luluwalhatiin sa espiritu at sa katotohanan, hihingi tayo ng kapatawaran, at tayo po ay hihiling na tayo ay kanyang kahabagan sa gabing ito, na naway pakainin niyang muli ang ating mga kaluluwa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw ay Diyos na pinakabanayad ka po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw po na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ikaw na Diyos ni Abraham, Diyos na buhay ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na mga propeta sa bansang Israel. Ikaw rin po ang naawat na habag, tumawag sa aming mga magulang, pinagtapatan ka po nila't pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan, masisilay at makikita mo po kaming lahat. Bagaman malalayo kami sa pangangatawan, sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang, hindi namin ikinahihiya ang pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at nangangayupapa
Ipinaiilang lang namin ang aming mga tao sa puso na aming mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po. Palagian at hindi mo nalilimutang paghandaan ang aming mga dulang. Binubuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami't dinaramtan. Pinalalakas mo't pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad sa amin ang pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po'y nangagkukulang, nangagkakasala, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan. Taglay po ng aming pagiging mga mahihinang mga alabok ng putik lamang. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang mga kasalanan. Amang banal, pinagpapasalamat din namin sa iyo. Hindi lamang kami, kung hindi maging ang aming mga kabiyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay namin at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga pong ipinagpapasalamat namin 10 ng maraming mga lalaki't mga babae na sa araw-araw po ay iyong tinatawag sa iba't ibang kaparaanan sa maraming mga bansa at mga bayan. Idinaragdag mo po sa bilang ng mga taong nangakikinig, nakikipagkaisa, nakikipag-aral sa amin ng iyong mga salita ng buhay at katotohanan na aming kinikilalang mga kaibigang ibinibigay mo po sa amin. Salamat po at dalangin po namin hindi mo rin sila pinababayaan, maging ang kani-kanilang kabiyak, kani-kanilang mga anak, mga manugang, mga apot, mga mahal sa buhay. Gayon din po ang kani-kanilang mga tahanan at mga ari-arian, kung papaanong sa amin sa dakong ito, patuloy mong iniingatan at pinagpapala sa amin ang lahat ng mga bagay. Walang saway, gayon din ang aming patuloy na idinadalangin sa kanilang lahat at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan na nagsisipangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Jesus, ipinagpapasalamat din namin sa iyo ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo. Katulad po ng mga mahal sa buhay na ibinigay mo sa aming 2 mag-asawa ni kapatid na Rosita. Salamat po sa pag-iingat mo kay Emmanuel, kay Bobby, kay Noel, kay Ruth at kay Joel, kay Teofilo, kay Rosemary, kay Flor, kay Irene, kay Cheche at kay Malu. Gayon din po kay Jayce, kay BJ, JR at John Macho, kay Paul Noren at Sarah, kay Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Maging kay Prospero Jr., kay Chuchay, kay Pinky at kay Philip, kay Enrico, kay Abner, kay David, at Daniel, Valencia, Shannon at Analira, Jacob. Panginoon, maging kay Bayan Guanzon at sa kanyang sangbahayan, kay Lolita, kay Susan, kay Lenlen, kay Jingjing, kay Fe at Ador Aquino, kay Pido at Victoria Malangkes, kay Rosemary at kay Flor Bautista. Nang marami po sa kanila'y nangingibang bansa sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, idinadalangin namin, higit na nga ang mga bagong mga kaibigan namin, ang lahat ng iyong tinatawag sa araw-araw at idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga tagapakinig.
Bagaman hindi ko na po nababanggit ang kanilang mga pangalan, ipinakikiusap namin, ingatan mo rin po silang lahat sa iyong kamay sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin din po namin ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan. Patuloy mo sanang ilalayo ang banal sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, kamay ng pamahalaan sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga taong may madidilim na puso at kaisipan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ama, ikaw nawa ang muling tumindig at magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo nawa ang kanyang kalooban. Bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito'y mapakinggan ng nagsisipakinig, magsisampalatayang ikaw nga ang tunay na obispo, tunay na pastor, saserdote, Diyos at tagapagligtas ng bawat isa sa amin, at wala kaming sino pa mang mga taong kikilalanin sapagkat ikaw ay walang katulad. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na buhay, na hanggang sa huling kapanahonan ito'y pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Ama, habang kami nakikinig, hihipuin mo po kaming lahat. Pagagalingin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Palalakasin mo pa po at pagagalingin at daragdagan pa kaming lahat ng maraming araw at mga taon, upang kami po'y patuloy na makapaglingkod sa iyo ng buong kagalakan, buong puso, buong isip at ng aming buong buhay. Higit na nga po, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ang mga kaibigan naming wala pang pananampalataya at pagkakilala, patubuin mo po sa kanilang mga kalooban ang iyong mga banal na aral. At ang marami na po sa aming patuloy na tumatanda, nanghihina at nalalaman naming malapit na rin ang araw ng aming mga kamatayan. Mahabag ka sana sa amin, Ama. Una na nga ang iyong alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama si kapatid na Prospero at Glenda, higit na nga po si kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna, si Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia. Amang banal ang lahat po ng ito, ikaw ang nagturo sa amin. Ano mang aming ipapanalangin at hihilingin sa pangalan mong Kristo Jesus, ito po ang iyong diringgin sa langit. Ito ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, atin ang ihanda ang ating mga pakikinig. Lalo na nga po ang ating mga banal na kasulatan. Hawakan na po natin. At tayo po ay haharap na sa ating Panginoong Hesukristo at tatanggapin po natin ang kanyang mga banal na kalooban, ang kanyang mga aral, kung ano ang nais niya sa langit. Ito ang kanyang iparirinig sa atin sa Huwebes po ng gabing ito, Nobyembre 27, 2014. Buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng unang Korinto 1:19. Ito po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na noon ay naitayo ng Panginoong Hesukristo sa pagkasangkapan po kay Apostol Pablo, na isinugo niya sa mga bansa na labas ng bayan ng Israel. Ang pinakapaksa po natin na ito po ay naaalinsunod din naman para po sa atin na kanyang mga tupa na inabutan po ng huling kapanahunan. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Dito po, merong dalawang bagay.
na ipinakikilala ang Panginoong Hesukristo. Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Kapag sinasabi po yung iwawalat, ang ibig pong sabihin isasabog, itatapon, isasawala ang karunungan ng marurunong. At ang ikalawa na tinutukoy sa paksa, isasawala ko, iwawalat din ang kabaitan. Anong ibig sabihin ng kabaitan? Kabanalan. Ang kabaitan ng mga mababait. Dalawang bagay po ang nais ng Diyos na ating unawain sa ating paksa. Unang Korinto 1:19, meron daw mga karunungan, tayong mga tao, at meron pong kabanalan o kabaitan, tayo ring mga tao, na babaliwalain daw po ng ating Panginoong Hesukristo. At kahit na po, ito'y basahin natin sa King James Version 16:11 na pinanggalingan ng Tagalog. For it is written, nasusulat, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Mas maliwanag po, sisirain ng Diyos ang karunungan ng nating mga tao at babaliwalain ang alin? Ang karunungan ng ang kabaitan o kabanalan ng mga mababait, prudent. Kaya nga upang ito po ay ating maliwanagan, bakit po baga ito ay ibinangon sa atin ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo at ginawa niya na pinakapaksa sa atin sa huling araw? Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, mga talata na malimit ninyong mapakinggan sa amin po sa Iglesia ng Diyos. Higit na nga sa amin ni kapatid na Prospero na aming katoto at kasama sa paglilingkod sa inyo at ng inyong hamak na alipin. Kasi ito po ang laging binabasa sa atin sapagkat ito naman talaga ang nangyayari sa ngayon. Bakit po? 4:1 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, kapag po binabanggit yung Espiritu, yan po ang ating Panginoon Diyos. Walang laman, walang buto, pero makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng Diyos na na sa mga huling panahon. Ano ba ang huling panahon? 2014 na po ngayon. Mga huling panahon na po tayo. Sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Sino ba yung iba? Saan manggagaling ito? Tatalikod ika sa pananampalataya. Tayo po na mga tupa ng Diyos. Naroon tayo sa katotohanan, naroon tayo sa tunay na pananampalataya, naroon tayo sa tunay na relihiyon, nakikipag-ugnay ako, kayo, tayo sa Diyos. Saan tayo inilagay? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14, na tinutularan na lamang natin sa huling araw, pero ang ilan sa atin sa huling araw, ang iba, magsisitalikod sa pananampalataya. Bakit po? Mga kikinig sa mga espiritu. Pag sinasabing espiritu, una na nga po yung tinatawag na Diyos, espiritu, walang laman, walang buto, at ano pa, sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay. Magsisitalikod daw tayo sa Diyos. Magsisitaliko daw ang iba sa atin sa Panginoon, sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang mga salita. At makikinig. Saan? Sa mga espiritong mapanghikayat, sa makatwid, dumami na ang Diyos. Saan tayo makikinig kung tayo ay hihiwalay sa Kanya? Makikinig sa mga espiritu, sa mga ibang Diyos. Yan na nga po ang mga Diyos-Diyosan. Sa pamamagitan ng
mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa mga tuwid, ang ilan sa atin sa huling araw, wag namang mangyari sa akin, sa inyo o sa sino man na mga kapatid sa iglesia at mga kaibigan namin, wag na po sana tayong mapahiwalay sa tunay na Diyos, na siyang ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo. Mapanganib po ang panahon sa huling araw. Bakit po? Sapagkat marami po mga Diyos-Diyosan at marami po mga aral ng tinatawag na mga demonyo, mapanghikayat. At sa Titos, Kapitulo 1, versikulo 14, karamihan nga po sa mga aral ng mga demonyo, magmumula mismo sa mga Hudyo. Huwag kayong mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Yung mga superstition yun eh. Mga kapatid na itinuturo ng napakaraming mga wika nga nagsasabing nasa katotohanan, yung po'y mga likha ng mga Hudyo at utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Yan nga po ang tinatawag na mga aral ng mga demonyo. Una nga po sa lahat, ano ang ipinaliliwanag ng Panginoong Hesukristo na magaganap sa atin sa huling araw na ito? Bakit magiging mapanganib? Bakit po magkakaroon ng mga aral, utos, katha ng mga Hudyo at aral ng mga demonyo? 24:5 ng Mateo. For many shall come in my name, sapagkat marami ang magsisirating sa aking pangalan. Darating sa atin, saying na mangagsasabi, I am Christ, ako ang Kristo, and shall deceive many. At ililigaw, deceive, lolokohin, ang marami. Scam. Pag sinasabing deceive, deception, panloloko yun, bibitagin tayo. At marami naman sa atin ay magsisipaniwala. Bakit? Sila daw ang Kristo. Marami ang magsisipa rito sa aking pangalan at ililigaw ang marami. Ito po ang una na pinakadahilan kung bakit nga po magiging mapanganib sa huling araw. Papaano inililigaw ng mga bulaang Kristo ang mga tupa ng Diyos, tayo na nasa loob ng iglesia? Tandaan ninyo, tayo sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ng Panginoong Hesukristo, tayo po ang pinaalalahanan dito. Mga tagapakinig po namin. Kaya itong ating paksa, ito po'y pagpapaalaala na tayo po'y magsipag-ingat, tayo na mga tupa ng Diyos. Huwag naman kayong magagalit, labas po ng iglesia. Kung kayo po'y mga Katoliko, kayo'y mga Protestante, kayo'y mga Jehova, kayo'y mga Mormons, kayo at iba't ibang mga reliyon, kahit na po yung mga Buddhist, yung mga Shinto, kung ano-anong mga reliyon, hindi po kayo pinaalalahanan ng Diyos. Bakit po? Nasa labas na kayo ng iglesia. At sa labas ng iglesia, basahin ninyo ang Marcos 4:11 hanggang 12, talagang hindi kayo makakaunawa. Mababasa ninyo, maririnig ninyo, napapakinggan ninyo sa amin, pero hindi ninyo matanggap sapagkat para sa labas ng iglesia ang lahat po ng bagay ginagawa na mga talinghaga at hindi ninyo mauunawaan. Papaano nga inililigaw ng mga bulaang Kristo? Pag binabanggit po yung bulaang Kristo, bulaang mangangaral yun. Pag binabanggit yung bulaang mangangaral, mga bulaang iglesia, mga tagapakinig. Kaya nga maraming iglesia na bumangon sa balat ng lupa, kami ang sugo ni Kristo. Napaparito kami sa pangalan ni Kristo. Kami ang mga vicarious filii Dei. Kami ang tinatawag na kahalili ni Kristo. Kami ang sugong anghel sa huling araw. Mga kapatid, paano nila inililigaw ang mga tunay na tupa ng Diyos? Romanos 1:22. Basahin po natin.
Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Alin ang kukuhanin natin dito? Aba, marurunong po. Marurunong po itong darating sa atin. Matatalino ito. Ito yung tinatawag na mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. At ito yung nagsasabing sila ay parang diksyonaryo ng Biblia. Itanong mo kay ganun, itanong mo kay ganyan sa aming obispo, sasagutin ka kaagad. Abay, marurunong. Ngunit ayon sa Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng lalaking si Apostol Pablo, Romanos 1:22, ang mga nagmamarunong na ito ay mga mangmang. Bakit nga po baga? Ano bang pamamaraan ang ipinakikilala nila bagaman sila'y nagsasabi na sila po ay mga sa pangalan ni Kristo, sugo ni Kristo, kahalili ni Kristo? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ang Diyos, hindi niluwalhati nila na tulad sa Diyos. Pero itong matatalinong mga taong ito sa kanilang pangangaral, hindi nila ipinakikilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga mangangaral, isang tambakang papuri sa kanilang obispo, isang tambakang papuri sa kanilang mga papa. Pinapupurihan yung matatagal ng mga patay na mga obispo nila, yung mga bayani nila, yung mga pangunahing mga membro nila, pero hindi nila kailanman niluluwalhati na tulad sa Diyos, ang Diyos. Hindi nila pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan, baliwala sa kanila ang Diyos. Kaya nga pag ako'y nakikinig sa mga pangangaral ng iba't ibang relihiyon, pagbuka na unang minuto pa lang ng aking pakikinig, pagsasabihan na kayo ang magsasalita sa amin, si Dr. So-and-so, Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, pinapatay ko na po ang telebisyon. Ayaw kong aksayahin ang aking panahon, sapagkat ang ibinibigay nilang kapurihan ng kanilang mga leader, ng kanilang mga papa, kardinal, arsobispo, monsenyor, mga reverendo, mga obispo. Sa tuwing magsasalita ang kanilang mga tagapangaral, utang na loob natin sa kapatid na matanda, utang na loob natin kay obispo na matagal nang patay, nang namatay, inihalili ang anak, nang namatay ang anak, inihalili ang apo. Para bang ang iglesia pag-aari lang ng isang pamilya? Ayaw kong aksayahin ang aking araw at oras sa pakikinig sa kanila, sapagkat tulad po sa sinasabi ng banal na kasulatan, 1:22 Romanos at 1:21, niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, hindi nila niluwalhati ang Diyos. Kaya nga ang mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim. Kaya nga mapanganib ang panahon sa huling araw. At maraming makikinig sa kanilang mga pagtatalumpati. Maraming mabibihag, maraming maiiskam. Kaya sila na mamagneto, nahihikayat sa magaganda nilang mga talumpati, nabebentahan ng payong, nabebentahan ng panyo, nabebentahan ng holy water, nabebentahan ng mga rosaryo, nabebentahan ng mga Biblia, na sa kanilang mga sariling interpretasyon, nabebentahan ng mga aklat ng kanilang mga pare, mga obispo, kung sino-sinong matatalinong mga tao. Unang Timoteo 4:2, ipagpatuloy natin sa paano nga nahihikayat ang mga tao, lalo na nga sa ating mga tupa ng Diyos. Tayong mga tupa ng Diyos kailangan mag-ingat. Kaya ibinangon itong unang Korinto 1:19. 4:2 ng unang Timoteo. Paano sila nanghihikayat? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan. Henerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Eto nga po, nabanggit ko sa inyo kanina sa Tito 1:14. Paano nagsisipangaral ito? Sa pagpapaimbabaw. Nagsasalita ng mga kasinungalingan. Nangangaral una ng katha ng mga Hudyo. Bakit pinupuntirya ni Apostol Pablo ang emphasis katha ng mga Hudyo?
Tayong mga Kristiyano, na nagsasabing mga Kristiyano, malaki respeto natin dyan sa kahudyuhan. Bakit? 9:5 ng Roma, sa kanila ang mga magulang at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Sa pagkakatawan tao nga po ng Diyos, mga kapatid at mga tagapakinig, pinili ng Diyos magkatawan tao sa angkan ni Huda, kaya mga Hudyo. Dadapot ito mismong mga Hudyo, sila mismo ang lumiko sa matuwid na daan ng Panginoon Diyos. Sila mismo ang humingi sa hukuman ni Pilato, ipako sa krus ang Kristo, pakawalan si Barabas. Kaya nga, ang mga tupa ng Diyos sa huling araw, pag napakinggang Kristiyano o galing sa kahudyuhan, talagang mahihikayat makinig. Kahit na yung pakikinggan nila, mga bula ang Kristo. Magsasabing nasa amin ang Kristo, narito ang Kristo, at ang iba pang mga nagsasabing iglesia din daw sila ng Diyos, humuhula ng mga ikalawang pagparito. Katulad na nga po yung nalalaman natin sa ating inang bayan sa Pilipinas, kabanal-banalan daw na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun namang obispo nila, nalaman natin, nabalitaan natin Mga kapatid, ito pala drug addict na, drug pusher pa, ang dami pang babae, inanakan pa yung isa sa kanyang kapatid sa iglesia niyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos. At yung naging anak niya doon, pinatay pa niya. Ginawa pa niyang sardinas. O hindi ba nasa dyaryo yan? Sometime ago, during the year 1992, if I were not mistaken, maging dito sa Amerika, naging headline yan. Isang obispo dyan, kabanal-banalan daw, iglesia ng Diyos, sinardinas yung anak. At meron pang isa, iglesia rin ng Diyos kay Kristo Jesus daw. Humula naman, darating na ang Kristo. Enero 1, madaling araw, 2001. 2014 na, mga kapatid, buo pa ang sanglibutan, wala pa ang paghuhukom. Hindi ba yan mga bula ang Kristo? Kaya nga magsipag-ingat tayo. Kaya ibinangon ng Diyos ang paksa, 1 Korinto 1:19, isasawala ko ang karunungan ng alin? Nitong mga nangangaral na tila marurunong, mga matatalino, alam na alam ang Biblia, at iwawalay ko, isasawala ko ang kabanalan ng mga banal, mga kapatid at mga magulang na mauunawa natin sa ikalawang bahagi nitong ating pag-aaral. Sa makatwid, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw, 1 Timoteo 4:2, ng mga tao magsasabing nasa kanila ang Kristo, nagsisipagsalita ng kasinungalingan, henerohan, talagang wika nga kandado na. Yung kanilang mga doktrina, talagang pinaninindigan nila kahit walang katotohanan. Mga kapatid, hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Bakit? Ang wika sa Tito sa kanyang 1:14 na huwag mga kinig sa katha ng mga Hudyo at sa aral at utos ng mga tao. Bakit po? Sapagkat yan ay mga kasinungalingan, at kung kasinungalingan ang itinuturo sa inyo, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? 8:44 ng San Juan, kaya ay sa inyong amang dyablo ang ibig ng inyong ama, ang nais ninyong gawin. Siya'y sinungaling, siya'y mamamatay tao sa pulpa ng una. Huwag kayong magagalit. Kayong nagsasabing mga iglesia kayo ng Diyos, iglesia kayo ni Kristo, Kristiyano kayo, pero ang mga aral at utos ninyo, salit-saling sabi ng mga Hudyo, superstisyon at mga kasinungalingan na ipinahayag sa inyo sa pamamagitan ng kanilang mga kapaimbabawan. Huwag kayong magagalit. 8:44 ng San Juan, mga anak kayo ng demonyo, anak kayo ni Satanas. Basahin ninyo. Kaya nga, ano nga po ang hayagan na nakikita sa mga tao o mga kaluluwa na nabibihag nitong mga iglesyang ito na mga bulaang Kristo, iglesia daw ni Kristo, pero peke pala naman, bulaang relihiyon pala naman. Nasa akala nila ay may mga kabanalan o kabaitan.
Sapagkat marami po ang sumama sa kanila marami. Ang sa kanila ay sasama ayon sa mga talata ng banal na kasulatan, marami. Kaya nga sa Apokalipsis, sa ikalawang pagparito, ang dami ng itatapon sa impyerno, sindami ng buhangin sa dagat. Kaya nga anong binubunga? Sa nagiging membro ng mga bulaang relihiyon ayon po sa ating pag-aaral, Mateo 23:23. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo. Putulin ko po muna sa ating mga bagong kapatiran kung papaano po sa huling araw na ito, meron din pong mga eskribas at mga pariseo. Yun po ay naging bahagi ng relihiyon ng Kahudyuhan nung araw. Sa Israel po, ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, marami na rin pong mga relihiyon. At nangunguna nga po, itong relihiyon ng mga pariseo at mga eskribas, magkakasama po ito Ang ibig pong sabihin ng eskribas ay scribe, secretary. Kasama po lagi ito ng mga pariseo. Yung mga eskribas, yan ang sumusulat ng mga aral nila, ang bawat napapakinggan nila sa kanilang mga propeta at sa kanilang mga leader, yun ang isinusulat nila. At itong mga pariseong ito'y mga wika nga grupo ng mga tao. Ano po ang ikinakikilala sa kanila na ito'y itinuturing, mga kapatid, na wika nga bahagi ng ating paksa na iwawalat ng Diyos ang karunungan ng marurunong at isasawala ang kabaitan ng mababait. Itong mga pariseong ito'y matatalino. At meron pang isang uri ng relihiyon ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga Saduseo. Yung mga pariseo, kasama ng mga eskribas yan, sumasampalataya na merong Diyos at merong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ang mga Saduseo, hindi po sumasampalatayang merong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Wala po. Pero ang pinakapunto ng ating pag-aaral sa Huwebes ng gabing ito, itong mga tinatawag na wika nga marurunong, tulad po ng mga eskribas at mga pariseo. Ano po ang ikinakikilala na ibinubunga sa kanila at ang kaugnayan nito sa ating paksa? Mateo 23:23, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng ikapo, ng yerbabena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang hindi ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dili iba ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Ano ang ipinakikilala, ibinubunga? Una na nga nitong nagsasabing mga sugong anghel sila, mga kapatid, at maging sa mga nabibihag nila, naloloko nila, nai-scam nila na sumama sa kanila na mga di mabilang na mga kaluluwa. Ano ang ibinubunga? Ang tinatawag na kapaimbabawan. Kaya nga po makikita natin napakaraming mga iglesia. Unahin na natin sa simbahang kinagisnan. Pagarbuhan, palakihan ng katedral, ng templo, paramihan ng membro, at ang ibinubunga nga ay kapaimbabawan. Hindi ba tayo nakakakita ng mga taong kung dumarating yung Semana Santa, hinahampas yung sarili, nagpipinitensya? Hindi ba marami tayong nakikitang pagpasok nila sa mga simbahan nila, sa pintuan pa lamang nakaluhod na? Umiiyak at meron pang asin o kaya butil ng mga munggo yung kanilang niluluhuran para ipakitang sila'y mga banal. Sa aba ninyong mga paimbabaw. At hindi ba ang mga relihiyong Kristiyano ngayon, lalo na nga yung mga iglesia ng tao, nagbibigay ng ikapo? Hindi ba palakihan ng abuloy? Samantalang nalalaman naman nila, maging nito una na nga ng kanilang mga obispo at mga mangangaral, ang tithing, ang ikapo, hindi naman para sa atin sa huling araw. Ang tithing iniutos ng Diyos, ibibigay sa mga Levita na hindi tumanggap ng bahagi ng lupain sa Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata.
ang pinaka-ikabubuhay nila. Ipakakain nila sa pamilya nila at sa kanilang mga anak yung bunga ng lupain na binahagi ng Panginoon Diyos sa 11 angkan ni Israel. Sapagkat hindi sila, ang mga Levita, hindi tumanggap ng lupain, sapagkat sila ang magiging tagapangaral, tagapag-ingat ng mga kaluluwa ng mga Israelita o ng mga tupa ng Diyos. Pag-aralan ninyo at basahin ninyo sa mga banal na kasulatan, wala pong tithing. At kung meron mang ipinag-uutos sa huling araw, na tayo po'y magsipag-abuloy o mag-ambag at tumulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. 2 Korinto 9:7, hindi po sapalitan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabiga sa kalooban, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Datapwat sa San Mateo 10:8, sa katotohanan, ang wika ng Panginoong Jesucristo sa 12 apostol, ibinigay ko sa inyo ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad. Kaya nga lamang kailangan din na tumulong tayo sa pamamahayag, mga kapatid, sapagkat katulad po natin sa Los Angeles, California, marami pa tayong pinadadala ng mga CD-ROM. Karamihay matatanda na walang computer, hindi techy, kailangan makapakinig sila. Sa tulong ng kanilang mga mahal sa buhay, inilalagay sa CD player, bumibili tayo ng selyo, ng envelope, ng label, datapwat hindi namin ipinagpipilitan, magbigay kayo kung ibig ninyo. At una sa lahat, ang tinatanggapan po namin ang mga may taal na pagkatakot sa Diyos, ang mga nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o sa mga membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ano pa ang sinasabi ng Panginoon? Ibinubunga nitong mga bulaang relihiyon na nakikita natin sa huling araw sa kanilang mga membro. 23-28, tandaan ninyo, sa aba ninyo, pinagaganda ninyo ang labas, nagbibigay kayo ng ikapo, pakitan tao kayo, pero hindi ninyo ginagawa ang lalong mahalaga. Hindi ninyo ginagawa ang alin. Pinababayaan ninyo ang mahalagang bagay ng kautusan. Alin yan? Ang katarungan, hostisya, ang pagkahabag, ano pa? At ang pananampalataya. Kaya hindi katakataka, kalimitang nakikita natin sa ating mga bansa, yung mga leader ng relihiyon natin, lalo na nga dyan sa Pilipinas, magmula presidente hanggang kaliit-liitang barangay tanod, mga sarado katoliko. Sa bawat isa ng mga leader natin sa Pilipinas, nasa likod niyan, mga obispo at mga kardinal ng simbahang katoliko. Kaya ano binubunga sa atin? Kayo naman nakakaalam, mga kapatid. Sa Mateo 23-28, gayon din naman kayo sa labas, nag-aanyong matuwid sa mga mata ng tao. Dadapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at katampalasanan. 23-27 ng Mateo rin, sa aba ninyo, mga iskribas at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, may anyong maganda sa labas, dadapwat sa loob ay puno kayo ng mga buto at mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. Kayo na nakakaalam. Yung mga malalaking simbahan na yan, mga kapatid, hindi ba, pinagaganda, pinadadami, ipinagpaparangalan. Pero ang wika ng Panginoong Jesucristo, puro kayo kapaimbabawan, mga kapatid, ang loob ninyo, mga patay na mga tao at mga karumal-dumal. Higit sa lahat, ano ang lalong nakikita nating ginagawa ng mga membro nila sa huling araw na ito? 23-29, saba ninyo, San Mateo rin, saba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. Anong ibig sabihin nito? Itinatayo ninyo ang libingan ng mga propeta. Ano ba yung mga propeta? Ay, ang mga banal na tao ng Diyos. O, hindi ba? Mga kapatid, hindi ba sino ang katulad ng mga banal na tao? Yung mga apostol. O, hindi ba? Una na nga yung simbahang katoliko. Humanap kayo ng simbahan nila na walang estatwa, walang rebulto, walang monumento ni Pedro, ni Andres, ni Bartolome. Katakot-takot. Mga kapatid,
pati ng mga unang mga propeta, at hindi lamang iyon, ng kani-kanilang mga inaakala nilang mga banal o matuwid, yung mga patay na mga papa sa Roma at maging buhay na papa sa Roma, patay o buhay, ipinagtatayunan nila ng litrato, ng estatwa. O hindi ba si Kalunsad, si Lorenzo Ruiz, mga patay na yan, matagal na. Si Virgen Maria. Saba ninyo, puro kayo kapaimbabawan. Ang ibig lang sabihin, binibigyan ninyo ng mga pagpupurit kaluwalhatian ang mga patay na mga tao, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, bilang mga huling katanungan po natin, ayon sa paksa, ano nga ang itinalaga ng Diyos sa kanila, sa mga reliyong ito, sa kanilang mga leader at sa kanilang mga miyembro? Basahin po natin unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Ayan, kaya nga ibinangon ang paksang ito sa huling araw. Babaliwalain ko yung mga karunungan ng mga papa ninyo, ng mga arsobispo ninyo, ng mga cardinal ninyo, ng mga monsignor ninyo, ng mga sugong anghel ninyo, ng mga pastor ninyo, ng mga most reverend, ng mga doctor of divinity, theosophy leader ninyo. At gayon din naman isasawala ko ang kabaitan o kabanalan ng mababait. Bakit po baga? Isasawala ng Diyos ang karunungan ng marurunong at kabaitan ng mababait bilang pagbibigay ng tinatawag na pagdidiin sa ating mga puso. Mateo 24:1. Mga kapatid at mga magulang, alam na natin kanina, sinsay sa katotohanan, ginawa silang mga mangmang ng Diyos. Pero, yung mga kapaimbabawan, yung mga pagmamalaki, yung mga pagmamataas, yung matataas na templo, yung malalaking katedral, yung mga malalaking bahay-sambahan na may mga krus, maging Katoliko at mga Protestante, palibhasa, mag-ina sila. Di ba ninyo nalalaman lahat ng Protestante, anak ng simbahang Katoliko? Kaya kayo, wala kayong makikitang Protestante na walang krus. At ang mga Protestanteng yan, nagbibigay din ng tinatawag na pagpupuri sa kanilang mga santo, mga santa, at nagbibinyag din ng mga bata, at maging ng mga aso at mga hayop, mga magulang, at nagkakasal din ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mateo 24:1. Lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad, nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang gusali ng templo. 24:2. Dadapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito, yung magandang templo? Paglabas ng mga apostol, nang makapangaral na sila sa loob ng templo ng Jerusalem, tinawag ng Panginoong ng lalaking si Apostol Pedro ang pansin ng Panginoon at itinuro ang ganda ng templo ng Jerusalem. At sinabi, hindi mo ba namamalas, Panginoon, ang ganda ng templong ito? Yung templong pinanukala ni David, na itayo ni Solomon, iyon ang kanilang pinakawika nga bahay, sambahan o pulungan ng mga anak ng Diyos nung araw. Napakaganda, Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? 24:2. Dadapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At nalalaman na natin kung kailan mangyayari yan. Sa ikalawang pagparito. Anong wika ng ating paksa? Iwawalat ko ang wika ng ating paksa, gaya ng nasusulat ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Yang tinatawag na mga templo, yang tinatawag na pagarbuhan ng mga bahay-sambahan, yan po ay pawang mga kapaimbabawan na naging bunga nga nitong tinatawag na mga bulaang Kristo. Pinahahalagahan nila yung mga bagay na ginawa ng kamay ng tao, wawasakin lang ng Diyos. Mga kapatid, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak.
Ang lahat ng kapaimbabawan, ang ibig lamang sabihin, ang lahat ng pagmamataas ng mga tao, pati ang magaganda sa mga paningin nila, at ang mga pagpapakunwari ay ibabagsak, wawasakin ng Diyos sa ikalawang pagparito. Pati na yung inyong mga pananalangin na paulit-ulit, ayaw ng Diyos na mananalangin kayo ng paulit-ulit, kamukha ng Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang lahat ng iyan ay mga kapaimbabawan, ibabaksak ng Diyos. Wawasakin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na itinatayo ng mga bulaang Kristo bilang kapaimbabawan at panghikayat sa mga kaluluwa na mga nalilinlang nila ayon sa ating mga pag-aaral. Ang tanong po natin, pati mga pagpipini-penitensya ninyo, baliwala yan. Hindi kayo maililigtas ng mga larawan, ng mga santo, ng mga santa. Hindi kayo maililigtas ng magagandang templo. Hindi kayo maililigtas ng inyong pagkukunwari. Kahit na idonar ninyo sa inyong iglesia ang lahat ng inyong kayamanan, hindi makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Ang Diyos ay hindi nasusuhulan. Ano po ang katanggap-tanggap at matuwid na paraan na itinuturo ng Panginoong Hesukristo na karunungan at kabaitan o kabanalan na higit sa lahat nais niyang makita sa mga tunay na mga tupa o mga anak ng Diyos? Tingnan po natin ang itinuturo ng Panginoong Hesus. 6:9, bahagi ng panalangin na halimbawang itinuro sa atin. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Mateo 6:9, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. 6:10, dumating ang kaharian mo. Gawin nawa, sundin, ang ibig sabihin, ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Ano ang matuwid na tinatawag na karunungan at gawang kabanalan na tatanggapin ng Diyos? At hindi itong itinuturo sa atin ng mga divinity, doctor of divinity, theosophy and letter, mga nagpapakunwaring marurunong, pero mga mangmang sa paningin ng Diyos. Yung tinatawag na pagsunod natin saan? Sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang ibig ng Diyos na nasa langit. Ito ang susundin natin. Hindi yung mga itinuturo na pakakapaimbabawan. Paggawa ng kabanalan, pagpipinitensya, pagbubutil-butil ng rosaryo, wisik-wisik ng mga agwa santa, pagtawag kay Birhen Maria, panalangin paulit-ulit. Wala yan! Ano ang kalooban ng Diyos na nasa langit na dapat nating gagawin? Mga kapatid at mga magulang, Ezra 7:23, ang lahat ng bagay na iniuutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Yan ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos na yan na gagawin natin dito sa lupa? Kailangan bang pumunta tayo sa mga katedral na ginawa ng kamay ng tao? Kailangan bang pumaroon tayo sa sinasabi ng mga bulaang relihiyon? Nasa kanila ang Kristo, narito ang Kristo, nariyan ang Kristo, sumama kayo sa amin. Dalhin niyang bahay ng Diyos na ipinakikilala na doon natin gagawin ang mga kabanalan at ang pagtanggap ng karunungan upang tayo po ay maging karapat-dapat sa Kanya. Unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay para malaman mo, Timoteo, kung paano ang dapat sa mga tao na uugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano ba ang Diyos dito sa bahay ng Diyos? Meron palang bahay ng Diyos dito sa lupa. Ano ba? Sino ba ang Diyos dito? Upang maunawaan mo, upang malaman mo kung paano ang uugaliin ng tao, saan? Sa loob ng bahay ng Diyos na na buhay. Hindi po bahay ng Diyos na patay. Si Birhen Maria patay. Ang mga papa sa Roma, wala pong magagawa yan. Tao lang yan. 14:14 ng Ezekiel, basahin ninyo, kahit si Noah, kahit na si Daniel at si Propeta Job, hindi makapagliligtas na kahit na isang kaluluwa ng tao. Sa bahay lang ng Diyos na buhay. Alin ba yung bahay ng Diyos na buhay? Na siyang iglesia ng Diyos. Ano ba nariyan sa loob ng iglesia ng Diyos? Nahaligi at suhay ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan?
17:17 ng San Juan, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ano ang opisyal na pangalan ng bahay ng Diyos dito sa lupa? 2:14 ng unang Tesalonika, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinutularan na lamang natin ang wika ni Apostol Pablo. Paano mo makikita saan dako naroon ang tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Buksan ninyo ang Hebreo 3:6. Si Kristo, gaya ng anak, pangulo, presidente ng bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Tayong mga tao ang iglesia ng Diyos. Tayo pong mga tao ang bahay ng Diyos. Tayo po, sa ating mga sarili, katawan ni Kristo, pinangunguluhan ng Panginoong Jesucristo. Alamin natin ang katotohanan saan man tayo naroon. Ang wika sa 3:6, si Kristo, gaya ng anak, presidente ng bahay niya. Ang bahay ng Diyos, sino? Tayong mga tao. Kaya saan man dako tayo naroroon, tayo bahagi ng katawan ni Kristo, tayo po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga bilang bahagi ng katawan ni Kristo, 3Gs ng Efeso, sa pamamagitan ng iglesia. Sino ang iglesia? Ako, kayo, tayo. Ipahahayag natin ang kagilagilalas na karunungan at kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang pinakaabuloy natin, ang paggawa ng mabuti, 13:16 ng Hebreo, to do good and to communicate. Forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased unto thee. Huwag nating kalilimutan ang paggawa ng mabuti, kabanalan. Alin yan? Ang pagsunod sa utos ng Diyos na ipangaral natin ang Ebanghelyo, mga magulang at mga kapatid. Tayo na bahay ng Diyos. Ang mga sugo sa huling araw, saan man tayo naroroon, sa pamamagitan ng pangangaral, to do good and to communicate, pagpapahayag. Ito ang ating gagawin para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos at ang karunungan na ibinibigay sa atin nang galing sa ating Panginoong Jesucristo. Unang Pedro 2:25, noong araw tayo tulad sa tupa na nailigaw ng mga iglesia ng tao, ng mga iglesyang kinagisnan, ng mga iglesyang mga sinungaling. Ngunit na nga balik tayo sa tunay na pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, bakit po babaliwalayin ng Panginoon Diyos ang karunungan ng marurunong at ang kabanalan ng mga nagpapakunwaring mga banal? Kung inyo pong babasahin ang sinasabi ng mga banal na kasulatan sa kanyang unang Samuel 16:7, ang wika ng Diyos kay Samuel, Samuel, wag mong tignan ang anyo nitong si David. Bakit po? Ang Diyos tumitingin sa puso at hindi sa panglabas na kaanyuan. Samuel, wag mong tignan ang anyo ni David. Ako'y Diyos at hindi ako tao, hindi ako tumitingin sa panglabas na anyo. Ang Diyos o ang Panginoon tumitingin sa puso ng isang tao. Kaya nga sa San Mateo 7:21, ipinaliwanag ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang kalooban nga ng Ama, maglingkod tayo sa Kanya sa loob ng Kanyang bahay, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, at ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumatin hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.